Nagpatuloy pa rin sa Kongreso ang deliberasyon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay nagpahayag siya ng kanyang di pagdalo sa pamamagitan ng anunsyo online ilang minuto bago magsimula ang pagdinig. Mini trial. Yan ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pampublikong anunsyo kung bakit hindi niya dinaluhan ang deliberasyon sa Kongreso ukol sa mga isinampang impeachment case laban sa kanya. Aniya, ang imbitasyon mula sa Kamara ay ginagamit lamang na fishing expedition laban sa kanya at pamumulitika sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa. Dito kanyang inihayag na walang patakaran na nangangailangan sa kanyang dumalo sa nasabing pagdinig. Nilinaw din niya na nauna na niyang inihayag ang pagsusumite ng kanyang sagot at iginiit na ibasura ang mga reklamo dahil aniya ang ebidensya rito ay kulang. Dito inihayag naman ni Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ang pagdalo ng isang opisyal ay hindi lamang isang tungkulin, ngunit pananagutan at paggalang sa saligang batas. Bahagi nito nagbigay linaw din ang mga kongresista sa Kamara, kaugnay ng isinasagawang hearing proper sa impeachment case laban sa vice. Our duty is clear, Madam Chair. This committee must secure and verify every piece of evidence, and we must protect every witness so they may give their testimony under oath. Ito ay naaayon mismo sa Section 7 at 8 ng Rules of Impeachment. Ayon pa kay Luistro, ang prosesong ito ay bahagi ng mandato ng Kamara at hindi maituturing na aktwal na paglilitis. Samantala, sinabi ni Bicol Sara Representative Terry Ridon na ang terminong mini trial ay ginagamit lamang upang ipaliwanag sa publiko ang proseso at hindi kapalit ng trial sa Senado. So dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod. Binigyan din ng mga mambabatas na ang susunod na yugto ng pagdinig ay mahalaga upang matukoy kung may sapat na batayan ang mga reklamo para umusad sa Senado. We are not saying that anything is true or not true. We're not saying that anybody is guilty or not guilty. We're merely saying that the complaints have been found to be in form and substance. The witnesses presented have been consistent with the complaints that have been submitted. And that is going to be the substance of the decision that this committee will make. Kalaunan ay naglabas ng sabina ang nasabing komite upang kunin ang records ng investigasyon ng NBI at ang SALN ni Vice President Sara Duterte. The committee is Chair. directed to issue the necessary subpoena to the representative of the PSA as well as for the production of the documents mentioned therein. Ang nasabing motion ay inihain ni Manila Representative Joel Chua batay sa hiling ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno para matukoy ang mahalagang ebidensya sa impeachment proceedings. Dito tutol naman si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na nagsabing hindi dapat isama ang SALN dahil aniya isa itong fishing expedition at walang direktang batayan sa nasabing reklamo. Sa nasabing botohan, 34 na miyembro ang sumang-ayon sa pagpapalabas ng sabina, habang si Rodriguez lamang ang tumutol. Inaasahan namang susuriin pa ng komite ang mga dokumentong makukuha upang matukoy kung may sapat na batayan para umusad ang impeachment case sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.